Magandang araw po sa lahat. Kumusta po kayo? Lalo na sa ating mga kababayang OFW. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ito nga pala ang ating munting channel na Inday Sara Survivor, ang taga-ulit ng balita. Ayan. Intended po ito sa mga subscriber po natin na nahuli sa balita or gustong linawin yung balita. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ngayon, ay hindi, papapakita ko sa inyo na video is kung saan nagsimula talaga yung away ni Romualdez sa ating butihing Vice Mayor. Ayan po, kay VP Sara. Ngayon po, ay na, itong tawag nito, itong nakuha ko itong video na to sa TikTok. Saka i-insert ko na lang po dito kung sino yung nagsasalita. Sorry, madam, hindi ko nakuha, pero hanapin ko lang ulit, ilalagay ko ditong link. Just i-follow niyo sa TikTok for more of mga views niya about sa mga Duterte. Ayan. So, ngayon, first, salamat po sa nag-subscribe. At saka, tama pala, December 1 ngayon. Manap 25 days na lang po. Pasko na. Salamat po sa nag-subscribe ulit. At saka hindi pa sa nakapag-subscribe, pa-subscribe na rin po. At dito natin papakita kung itong video na to, kung kayo na po bahala kung anong mai-comment nyo dito. Kung meron bang hindi nabanggit, paki-comment na lang po. At kung naniniwala din ba kayo na nag-away din ba ito yung magpinsan na si Martin Romualdez at saka si Senator Amy. So kayo na lang po bahala kung totoo ba itong pinapakita nila or show lang. Ayan po, sige, panoorin po natin. Ano? Anong nangyari dun sa Duterte? Kay Sara. Ang pinaka-nangyari nung kay Sara, kaya nagalit ang Duterte. Marcos kay Sara. Sila muna. Si Marcos muna. Oo. Si Romualdez. Romualdez. Kasi, nang nagkaroon ng budget ang DepEd na bilyon, kinakatkom nila kay Sara yung bilyon. Si Sara hindi pumayag. Na bakit niyo kukunin? Sila nga si Saldico at saka si Romualdez. 10 billion ata nakuha. Nung hindi siya pumayag, ang ginawa nila Saldico at saka ni Romualdez, nag-declare sila ng 10 billion, tapos kinuha nila yung 10. Yun ang unang away nila. Na alam nilang wala silang mapapala kay Sara. Kaya siguro nasa isip nila na pag nanalo to sa susunod na eleksyon, sira ang mga natin. Kaya doon lahat nagsimula. Doon yun talaga. Kaya naglabas ng confidential fund. Mga naglabasan, pero lahat paninira. Confirm na paninira. Confidential fund nakakatuwa. Diba yung paano ginastos? Ang confidential fund, ibig sabihin ng confidential fund, certificate lang. Ginawa yun ni Ping Lacson at Tito Soto. Kunyari, binigyan kita ng 100,000. Kaya gastusin mo to. Pero certification lang na nagastos ko sa ganyan-ganyan at chucho. Wala na yung detalyeng pamasahe. Walang ganun. Nakalagay sa batas. Ngayon, sabi ng COA na si Sara, nakulang yung documents. Doon, pumasok itong mga quadcom na ganyan-ganyan, nawala, channeling at chucho. Binigyan ng deadline ng COA si Sara para makapagpasok pa ng iba. Di ba nakadepende yung quadcom sa COA? Kasi nga ito yung sinabi ng COA. Di nagpasa sa Sara bago mag-due date. Kaya si Sara hindi sumasagot sa mga hearing. Kasi wala pa kami due date. Ba't dito kami papaliwanag? Magkapasa pa kami sa COA. Wala pang due date. Kaya ganun siya makipag sa hearing. Tapos, si COA naglabas sa hearing after ng ilang session na sa mga naipasa, clear si Sara. Maayos. Ginawa naman nila dun sa COA. Channel, baka ganyan kayo, ganyan, hindi yung ginagawa yung trabaho nyo, channel. Yung COA may kagawin. Ganyan nangyayari. Kaya nga, confidential fund natapos. Clear. Yan mga eksena nila. Binapabagsak talaga nila. Kasi alam nila na kapag nanalo si Sara sa sunod na eleksyon, sira ang lahat ng nakawan. Magkakaroon pa kay Sara ng anti-graft and corruption. Pag nanalo siya. Sabihin,
Kung sila Marcos, talaga. Ganun talaga. Ano yung sinasabi nila dati na yung bank, yung World Bank? Mm. Asan yun? Yung sinasabi nila na merong mga nakatanim sa bawat bangko na Pera nila. gold bar. Marcos? Oo. Chismis lang ata. Hindi ko rin confirm. Chismis lang ata. Tapos tignan mo ngayon, sinusunod nila si Duterte. Papansinin mo lagi, di ba, ang daming hearing ngayon? Yung Pogo, si Kiboloy, si Alice Guo. Lahat panturo sa bandang huli kay Duterte. Kasi sinisira lang nila. Mga hindi totoo. Mga paninira lang talaga. Wala silang hearing ngayon na about bayan na labas si Duterte. Lahat puro Duterte puro. Obvious ang eksena. Yan sa di ba ngayon sa war on drugs ngayon, ang hearing. Nagsalta ng ICC, yung international, hindi nila papasokan yung war on drugs na Duterte. Nag-petition ulit Trillanes, ayaw tumigil. Yeah, sure, panalo talaga si Sara sa election. Tsaka maganda ituloy yung war on drugs, tsaka anti-graft and corruption. Tsaka yung gusto ni Duterte dati na hindi nangyari kasi nga nagka-pandemic. Yung, kunyari, Bulacan. Lahat ng mga kinikita sa Bulacan, yung mga business, mga tax, hindi na pupunta sa government. Tapos mangyayaran si Bulacan pang gastos. Sila na ang maghahawak. Tapos sila nagagastos kung ano mga kailangan ng pagkakagastusan. Ang kupitan nga lang dyan, nasa mga lang, mayor. Pero makikita mo kagad yung progress naman. Madali pati imbestigahan kung may nakawa. Mayor lang imbestigahan. Hindi ka tulad sa gobyernong mahawak, hirap imbestigahan. Tapos maganda doon, lahat ng mga tao sa Maynila, mapupuntahan ng mga probinsya. Kasi, kumbaga yung level ng sibilisasyon nila, pataas kasi sa kanila nang umiikot yung pondo. So, luluwag ang Maynila. Traffic. Iwas. Diba? Si Kimbo hindi na lumalabas ng hearing. Yung congresswoman ng Marikina, yung dating picture, nung nangangampanya pa lang siya, yung mga bababang posisyon pa lang, naka-tricycle siya. Ngayon, sinilip ng mga tao yung mga relos, mga bag, pag may hearing, mga milyon. Mo? Oo. Okay. Tapos siya ang nag-aano kay Sara, yung sa script nga, yung confidential fund issue, yung sa hearing, siya yung binarabara ni Sara. Na plano niyo to, no? Scripted to, no? Tapos ano na siya ngayon, hindi lumalabas ng mga hearing. Tahimik siya. Pero Kimbo. Ngayon mga sumusunod na, sina Dan Fernandez, yung Quadcom naman. Mga feeling siga sa Congress. Sunod-sunod yan. Ang dami kasi, mga tao kasi nag-iimbestiga sa kanila. Tapos, tsaka hindi talaga dadalhin. Ako kaya ginagawa ko yung mga vlog ko talaga, sinesave ko, yung mga ginagawa ko. Kunyari, dito yung ginawa ng Pagdating ng election, tsaka ko yung i-repost para maalala ng tao na ito yung mga pinagagagawa niyan. Kasi minsan nakakalimutan. Para hindi talaga maibote. Mabuisit. Nagtulong-tulong lahat ng Congress para kay Sara. Kasi nga wala silang mananakaw. Pag si Sara na naging presidente. Tama yung sinabi ni Duterte na nasa Congress ang pinakamalaking nakawan. Totoo talaga. Ito naman talaga. Kasi sila nagbibigyan ng budget eh. Tingnan mo di ba yung hearing ngayon lahat sa Congress at sa Senate kay sa mga Duterte? Yung sa PhilHealth pang bayan yan, hindi pang kay Duterte, pang health ng lahat ng Pilipino. Yung flood control pang lahat ng Pilipino. Hindi tinatalaka yung pang dapat pang bayan, yung pang bansa. Puro Duterte. Alam mo nung yung talamak na sila Manila, ganyan tagal. Alam ng lahat ng tao. Dati nga pag nag-post ka ng atsuchucho, may mga lumalaban pa sa'yo eh. Siguro mga 60%. Kasi yan nga, kami Marcos at Chuchucho. 40%, 60% Duterte. Pag nag-vlog ako dati 40% Marcos. Ngayon punta ka sa mga vlog ko. Siguro sa 100 nag-comment, isa lang, hindi Duterte. Pag mo na may didistract dito sa PI, wala kayong pakialam sa PI.
At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng magpinsang Senator Amy Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito nga ay dahil sa kontrobersyal na People's Initiative na may kumpas umano ni House Speaker Romualdez. Pero nilinaw naman ng senadora na wala itong personal na galit kay Romualdez. Sa kabila nito, ikinaiinis ni Senator Amy na nasisira ang administrasyong Marcos dahil sa kanyang pinsan. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Gulo at pagkalito lang umano ang dulot ng political at peking initiative, kaya dapat ay itigil at ibasura na ang mga pirma upang di na magamit pa. Sa halip ay mag-umpisa sa tamang paraan at kumonsulta sa taong bayan sa prosesong gagawin sa pagbabago ng konstitusyon. Ang tao, parang nabudol eh. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura? Akala natin public transport? Akala natin dun sa infrastructure? Kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Abay, ba't nauwi dito sa Chacha? Iginiit ng senadora na wala itong ibang nais kundi maging maayos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino nakakasira sa administrasyon na Marcos, siyempre, kailangan iwasto ko. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.